Dito sa Isaiah 66 verse 15 to 17, dito natin malalaman kung sino ang tunay na reliyon sa mundong ito. Basahin muna natin sa verse 15. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, at kanyang saway na may ningas na apoy. Sa 16, sapagkat sa pamamagitan ng apoy magkikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Ang sabi ng Panginoon, siya darating dito sa mundo na makikipagpunyagi sa mga tao, at dahil sa kanyang galit, at ang kanyang gagamitin sa mga tao ay ang kanyang tabak at ang apoy, dahil sa kanyang galit sa lahat ng mga tao sa mundo. At ang sabi pa ng Panginoon, ang kanyang mapapatay ay magiging marami. Sino ba itong mga taong ito? Basahin natin dito sa verse 17. Andito yung sagot. Silang lahat na nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy at ang kasuklam-suklam at ang daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ito na yung mga relihiyon na nagsasabi na sila ang tunay na reliyon, at sila ay malinis, sila ay banal, at sila ay sumusunod sa Diyos, ngunit kumakain sila ng laman ng baboy. At ang sabi ng Panginoon, sila'y darating na magkakasama sa isang wakas. At tama ang sinasabi dito sa verse 16 na ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Dahil sa buong mundo, ang daming reliyon sa buong mundo na sinasabi nila na banal sila ang tunay na reliyon at malinis sila, gumagawa sila ng mga kabutihan, ngunit kumakain sila ng laman ng baboy. Ano ang sabi ng Panginoon? Darating sila na magkakasama sa isang wakas. Sabi ng Panginoon, at anong gagamitin niya ay ang kanyang tabak at apoy sa lahat ng mga tao. At ang sabi pa ng Panginoon sa verse 16, ang kanyang mapapatay ay magiging marami. Tama itong verse na ito, dahil napakarami ang reliyon sa mundong ito na sila nagsasabi sila na malinis sila at banal sila, ngunit kumakain sila ng baboy. Ngayon, mauunawaan na natin ngayon kung sino ang tunay na reliyon, kung sino ang tunay na bayan ng Diyos. Kasi ang reliyon sa mundong ito, ang religion na hindi kumakain ng baboy sa mundong ito ay dalawa lang. Ang Seventh-day Adventist at saka yung Muslim ang hindi kumakain ng baboy. Ibig sabihin, itong dalawang ito ang ating pagpipilian kung sino ang tunay sa dalawang ito. Ngayon, ang Seventh-day Adventist ay nangingilin sa araw ng Sabat. Ang sabi kasi ng Panginoon, alalahanin nyo ang aking araw ng Sabat. Malinaw sa mundong ito, malaman natin kung sino talaga ang tunay na reliyon o abayan ng Diyos. Ang mga Hudyo ang nangingilin ng Sabat at hindi sila kumakain ng baboy. Kaya ang Seventh-day Adventist din sumusunod sa mga Hudyo. Kung anong batas ng mga Hudyo na nagsisimba sila ng araw ng Sabat, dahil yun ang utos, nasa 10 utos, at hindi rin sila kumakain ng baboy. Kaya ang Seventh-day Adventist din sumusunod sa mga Hudyo. Kung anong batas nila
na naglilingkod sila sa araw ng Sabat, at makikita rin naman sa 10 utos ang alalahanin mo araw ng Sabat, at hindi sila kumakain ng baboy. Ang Muslim din, hindi sila kumakain ng baboy, pero hindi sila nangingili ng Sabat. Kaya malinaw na sa atin sa verse na ito sa Isaiah 66 verse 15 to 17 na ang tunay na reliyon at ang bayan ng Diyos ay yung mga Hudyo na mga Sabbath keeper, at hindi sila kumakain ng baboy na sinusunod ngayon ng Seventh Day Adventist. Ito ang tunay na reliyon na nag-iisa sa mundong ito.